Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mabutit mapayapa po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin, komentuhan po natin mga tambay. Ito po, naglalabasan na po mga politiko na nasasangkot at nai-involve po sa korupsyon. Alam naman po natin, lalong-lalo po sa Kongreso, dahil diyan po nagmumula ang budget po ng ating pong mga pagawain. Hinihimay po nila yan at sila po ang naglalagay kung saan-saan pong probinsya o distrito ilalagay ang malalaking proyekto, mga kababayan. Lalong-lalo po sa panahon ngayon. Ito, isa na naman po senador na taga Bulacan po ang nagkakaroon po na issue sa flood control. Ayon po rito kay Engineer Alcantara, na kinausap daw po siya umano ng isang senador Villanueva para daw po sa budget ng mga proyekto sa Bulacan. Alam naman po natin, ito po ay taga Bulacan. Kung hindi po nagkakamali inyong likod, siya po ay taga Bukawi, Bulacan. At alam naman po natin ang Bulacan ang nakakuha po ng isang damukal na proyekto ng flood control at isang damukal din po ang ghost project dyan, mga kabayan. At napakahusay din po ng gobernador dyan. Wala po siyang alam sa mga ghost project dyan. Pagka po ang gobernador po ang tatanungin na si Daniel Fernando, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ang balita tungkol po rito sa kay Senator Villanueva at kay Engineer Henry Alcantara. Umpisahan na po natin. Skandal. Isa na namang video ang lumutang sa tila ugnayan ni na Senador Joel Villanueva at controversial District Engineer Henry Alcantara. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Hindi lang po bilang District Engineer. Yan ang throwback video ng talumpati ni Nooy DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara sa inaugurasyon ng pagsasaayos ng Bambang Bridge sa Bukawi, Bulacan at ng bagong Pagoda View Deck. Dito, ikinuwento ni Engineer Alcantara ang pangungulit sa kanya ni Senator Joel Villanueva para sa kakailanganing budget upang maayos ang tulay at maitayo ang view deck sa tabi nito. Pag po kinakausap ako si Sen, ano ba yun, magkano pa kulang natin dyan? Kasi talaga po kinukulit siya. Anyway, eto na po tayo ngayon. Isang matatag na proyekto na inilaan ng ating buting senador at ang kanyang pamilya. Sa report ng Philippine News Agency, kabuang 68.84 million pesos ang nilaang budget para sa nasabing proyekto na sinimulan noong 2019. Ayon kay Alcantara, ang Top Notch Construction ang gumawa ng proyekto. Isa ang top notch sa 15 kontratista na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha umano ng pinakamalaking budget sa flood control projects. Una nang dumistansya si Villanueva sa issue ng maanumalyang flood control projects na nadiskubre sa Bulacan. Naglabi po ba ako sa inyo ng kahit na ano o kahit isang flood control project, contractor, etc. in my public service career? Meron po ba na nilapit? Meron po ba na nagsabi ako sa inyo, ito dapat ang gawin at ako'y eksperto? Pwede niyo po bang sabihin lang, just for the record? Well, for the record, Your Honor, I don't recall anything that came from you to propose any flood control project. Sabi ni Senator JV, hihilingin niya sa Senate Blue Ribbon Committee na masabpi na para sa susunod na pagdinig ang mga naging opisyal ng Bulacan First District Office ng DPWH. Itong dapat imbestigahan itong mga particular districts, mukhang masyado na sila naging sakit. I receive information na papasok sila 10 a.m., 2 p.m., alisa na, at magkakasino na, sabay-sabay. Diba? So, tsaka yung lifestyle nila iba na. Dapat yan ang imbestigahan. Una nang sinabi ni Senator Panfilo Lacson na maaring may mga senador ang nakinabang sa mga infra project ng pamahalaan. Kaya may rekomendasyon siya sa Malacanang kaugnay ng isumbong sa Pangulo website. If it's not asking too much, I would like to propose that the Sumbong sa Pangulo website be expanded to cover other infrastructure projects, hindi lang flood control. It will really help a lot because it helped us a lot.
totoo naman sinasabi ng Vice President. Ang proyekto ng gobyerno ay hindi lang po flood control. Kaya yung sinasabi po ni Senator Villanueva na sinasabi niya, itinatanggi niya po dito po kay District Engineer po ng DPWH po ito. At siyempre po, siya po ay nasasangkot din po sa mga contractors. Ito pong si Engineer Alcantara, mga katambay. Nasasangkot din po ito. At pinangalanan po ng Pangulo ito sa top 15 na pinakamaraming nakukuhang mga project sa gobyerno. Ito po si Engineer Alcantara, mga kabayan. At siyempre, malapit na malapit daw po pala ito kay Senator Villanueva, mga kabayan. At siyempre po, putok na putok po ang issue ng flood control dahil nangunguna po talaga ang Bulacan. Ang Bulacan po ang top notcher sa pinakamarami po na nakuha, mga kabayan. Ang Bulacan po ay napakaraming proyekto po dyan. 600 plus, mga kababayan, ang nakuha pong proyekto dyan. At karamihan po dyan ay siyempre ay ghost project ayon na mismo sa Pangulo, mga kababayan. Kaya dyan po natin malalaman, mga kababayan, yung sinasabi po ng mga politiko ngayon, yung mga sinasabi po nila ngayon na grabe po, panay po ang kanila pong tangge at syempre panay rin po ang kanilang mga sinasabing palusot. Tatangge, palusot at walang kinalaman, mga kababayan. Nakita nyo po? ang sinasabi po ang First District, mga tambay, kailangan daw po imbestigahan ang First District ayon po sa mga senador. Dahil ang First District po ng Bulacan, ang sinasabi po may hawak po na mga kabayan na dapat pong imbestigahan. Sino po ba ang congressman o representative ng First District ng Bulacan? Ay si Danny Domingo po yata. Si Danny Domingo. Mga kabayan, napakalalaki po kasi nakuha ng mga representative po ng Bulacan, mga kabayan, na pera o sinasabing budget dito sa mga programa at proyekto. Nangunguna po itong flood control. Ang nakuha pong budget sa flood control ng representative po ng First District na si Danny Domingo ay nasa 9,488,333,126, mga kabayan. 9 billion mahigit ang nahawakan niya po, mga tamay. 9 billion plus. Kulang 9.5 billion. Nakita nyo po? Grabe, no? Grabe. At ang sumunod po, ang District 5 ng Bulacan na si Representative Boy Cruz ng District 5 ay nakakuha po siya ng 8.5 billion mahigit. 8.5 billion ang District 5 po na si Representative po, si Boy Cruz. Nakita nyo po mga hinawakang pera ng mga congressman sa Bulacan. At pumapangatlo po ang District 6, mga tambay, sa pangunguna po ni Representative Ador Plato. Si Ador Plato po ay nakahawak ng 7.2 billion flood control project. Mga tambay, ang District 6 ng Bulacan. Ang District 4 ng Bulacan, mga tambay, na napakayaman po, bilyonaryo. Kilala po natin yon. Pagka tayo po'y nagigipit at kailangan natin kumapit, saan po tayo pupunta? Sa pawn shop, mga tambay. Ito po ay pang-apat sa nakakuha po ng napakalaking proyekto ng flood control. Siya po ay representative po ng District 4, mga tambay. Ang may-ari po ng Villarica Pawn Shop na si Linabel Villarica, mga tambay. Si Congressman Linabel Villarica po ay nakakuha rin po siya ng 5.1 billion para po sa proyektong flood control sa Bulacan, sa District 4. At siyempre po, ang panglima po, ang District, ang tinatawag pong SJDM Loan District na si Representative Florida Robles o Florida Robes ay nakakuha po si Congressman ng 3.4 mahigit billion project, mga tambay. At siyempre po, ang pang-anim na nakakuha naman po ay ang District 3
na si Representative Lorna Silverio, mga tambay. Nakakuha po siya ng 1.5 billion mahigit na budget na flood control. At syempre po, ang pang-pito, mga tambay, ay ang 2nd District na si Representative Tina Pancho na 1.4 billion, mga kababayan, ang mga nakuha. Ito po, pag sinuma po natin ito, ay daan-daang billion po, mga tambay. Daan-daang billion ang nahawakan po ng mga congressman sa Bulacan. Pero wala naman po kinalaman ng isang senador dyan. Hindi niya po alam yan. Yung mga hinahawakan pera daw po ng mga congressman ay hindi alam. Napakarami, no? 7 congressman ang meron Bulacan. Bilyon-bilyon ang hinawakan. At 600 plus na flood control. Walang kinalaman ng isang senador Villanueva sa mga proyekto na yan, mga tambay. At wala po siyang kinalaman at hindi po siya nakikialam. Katulad po ng gobernador ng Bulacan na hindi po niya alam ang mga ghost project ng Bulacan. Mga kababayan, nakita po natin mga kawalangyaan ito, mga tarantaduhan. Kanya-kanya na pong daing, kanya-kanya na pong iwas ng kanila pong mga ulo pagdating po sa issue ng korupsyon, mga kababayan. Dapat po imbestigahan po ito. Dahil ang Bulacan po ang pinakamaraming nakuhang salapi galing po sa buwis ng bayan at pati po ang inutang nila ay naibuhos din po sa mga proyekto na yan. Ang flood control at hindi lang po ang flood control, lahat ng klase po ng pinagagawa ng gobyerno. May mga karsada yan, may mga tulay dyan, may mga pantalan dyan, may mga airport dyan. Pinagagawa po yan. At yan po ay nakukontrol din ng mga demonyong politiko sa ating bansa. Dapat pong imbestigahan. Katulad po ng sinasabi natin, 7 congressman po ang merong control sa mga proyekto sa Bulacan. Siyempre, kasama po si Gobernador Umano. At kasama rin po yata ang senador na itinatanggi po ng Senador Villanueva na hindi siya nakikialam. At siyempre po, kasama rin po ang buong puwersa ng DPWH at ng mga contractors na pinangalanan katulad po ni Alcantara na madikit po kay Senator Villanueva. Mga kababayan, hindi po ba? Kaya nga po dapat yung sinasabi nga ng Vice President, dapat po i-lifestyle check po lahat yan. Lahat po, hindi lang po mga contractors. Lahat ng klase ng politiko, magmula po sa LGUs, mga kababayan, hanggang sa gabinete at sa national, kongreso, di ba? Vice President, Presidente at lahat po ng gabinete, kahit po mga appointee at lahat ng sangay ng gobyerno ay dapat po mga lifestyle check yan. At lalabas po ang katotohanan dyan na mas marami po ang mga magnanakaw kisa sa matitinong mga naglilingkod sa ating bansa. Yan naman po ang katotohanan. Mas marami po ang magnanakaw ngayon kisa po sa matitino. Hindi po ba, mga kabayan? Yan po, mga kabayan, ang itinatanggi po ni Senator Villanueva na wala po siyang involvement sa flood control. Wala po, malinis po. Malinis po si Senator Villanueva sa mata po ng mga followers niya. Yung mga sumusuporta kay Senator Senator Villanueva, malinis po siya. Alam naman po natin, napakarami pong malilinis na politiko, lalong-lalo po, mga kabayan, pag sila na po nagsasalita. Hindi po ba? Pag sila na po nagsalita, malinis na malinis po sila. Yan po, mga kabayan. At wala po siyang kinalaman sa kanyang kadikit na pinangalan ng contractors, mga tambay, na si Engineer Alcantara. Unbelievable! Kaya nga sinasabi natin madalas, mga tambay, kung ang kulog at kidlat lang ay nagpaparusa na at binibigyan na ng parusa ng kidlat at kulog ang mga demonyo at magnanakaw na mga politiko sa ating bansa, mabibilang na lang po natin sa ating mga daliri ang matitira dyan. Kaya nga lang po, hindi naman nagpaparusa ang kulog at kidlat. Iyan po nabanggit lang natin. Thank you po, mga tambay. Sa mga gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga subscribers po natin. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat.
At syempre po, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, at sa patuloy po nagsusubscribe sa inyong lingkod, maraming salamat po mga kabayan. At syempre po, sa mga nagbibigay naman po ng pangkape sa inyong lingkod, maraming salamat din po sa inyong lahat. Thank you po. At syempre po, yung lagi po natin hiling na magkaisa po tayo ng panalangin at dasal, na ipagdasal po natin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, mailayo po siya sa kapahamakan, maingatan po. At ganoon din po ang ating dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po sana ang kanyang buhay at kalakasan, at mailayo rin po siya sa kapahamakan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. At ganoon din po mga kabayan, tayo rin po ay manalangin para po sa ating pamilya at sa ating mga sarili, na tayo po ay mailayo sa kapahamakan at maingatan po ang ating buong sambayanan sa kapahamakan din po. Thank you po mga kabayan. Ingat-ingat po. Bye-bye.